ng aking almusal. Let's go guys, almusal tayo. Wait kasi. Nahulog kasi. Kain. Sarap. Namiss ko to. Salamat Kuya Wardo sa pagbigay ng kamuting kahoy. Kung tayo yung Maynila, tumakbo ka, Tondo. Kung tayo sa Tondo, Usap ang gusto. tatlong Pasay. Tapos napatay na ako, ginagabihan. Tumakbo na naman sila. Tumakbo naman ang awit, lahat. Volunteer. Kaya naman ang PFP magpagaw tayo ng tulong. Pwede naman daw tumakbo. Pagka huwag na kinalayo ng pagkita. Pero yung tinira, okay, o ano. Pero huwag nyo naman sabihin na, talagang babaklayan na kayo ako na parang gusto yung matulog yung ano. Ang gano'n sa akin ka, tinanong na namin ito eh. Saka ang trabaho daw po kasi ng OIC, tignan yung mga tao, tignan yung mga gamit, check lahat, mga ano, yun lang ang trabaho ng OIC. Kaya ang may trabaho na pag-give kayo, tsaka yung Jose. Pag sinabi mo ni Jose, kung sinabi ko na tumakbo ayaw ng OIC. Namiss ko talaga to. Kayo mataas. Tagal na ulit na ako nakakain nito. Ganun kami kalab ni Kuya Werdo. Pag meron kami request, kung pagkaya lang yan naman, di ba? Sa mga ganitong bagay, masasaya na kami. Yun ang mga magtutropa. Na ano ko lang naman ko sa kanya, lambing. Tinutuhanin naman niya. Nilaloko ko lang siya sa kanya. Gusto ko muting ka. Ang dami yung mga nagero ka, pinalunod ka ng bali dito, tumalo dito. Yung gawin dito. May kami yung basic eh. May basic. Kuya, pinuha nyo lang ako ako. Yung tuyo, hindi siya maalat masyado. Sa gato doon, nakahalo ka. Gato doon. Ingit kayo. Ang sarap ng kamuting kahoy with tuyo. Ayan, busog na naman ako. Thank you ulit Kuya Werdo sa iyong pakamuting kahoy.
Joke ko lang naman yan siya. Tinutuhanin naman niya. Ganun kami kalab niyan na Kuya Werdo. Kahit madilim yan. Pagkaya lang naman ng budget ni Kuya. Yun. Bibilhin niya yun. Pero kapag di naman kaya ng budget, diba? Huwag ipili. Diba? Ano lang namin kasi to sa kanya. Ano ko lang naman to sa kanya, lambing. Kuya, bila mo naman ako ng kamuting kahoy. Pero nakakabili naman ako dito dun sa sa building, sa pinapasukan ko. Ang kaso nga lang, pag doon ako, nakakalimutan ko. Sakto nung live si Kuya Werdo, inartihan ko nito. Inartihan ko nito. So, manila niya ako hapon. Ano kami exchange gift. Sa kanya ice candy. Ito naman yung kanya kamote. Hindi ko sana ice candy. Sarap. With matching kape-kape. Live na si Ma'am Annabelle. Nag-notif na sa akin. Ma'am Ella, shout out. Ayan, kasama ko si Ma'am Ella kumain. Ano? Ayun. Guys, baka hindi pa kayo dikit dyan ha. Ay po, muted lang ko. Baka di pa kayo dikit kay Ma'am Ella ha. Dikitan nyo naman si Ma'am Ella. Dikitan nyo lang ha. Bawal ang kinin. Lagot kayo nun sa pagmamayari kay Ma'am Ella. Sarap. Tapos yung ano ko kasi yung tuyo. Hindi maalat to guys. Kaya pak na pak. Mga siyang alat. Sana nga ganito lagi natatsambahan ng boss ko. Pero hindi siya maalat. Pag di ko naubos to, babaunin ko to sa building. Masarap din to isaw-saw sa ginamos. Yung bagoong na tunaw. Perfect. Ang makaka-relate lang naman ito yung mga katulad natin na na talagang marunong kumain nito. Pero pag hindi ka marunong kumain ito, na hindi mo kilala yung ganitong pagkain, hindi mo magiging relate, hindi ka makaka-relate dito. Kaya ang sasabihin mo, ano ba yan? Ba't yan yung kinakain niya? Ano ba yan? Bakit pinapart niya yung tuyo dun sa kamuting kahoy? Kasi hindi mo kilala yung ganitong pagkain. Okay? Ayaw mo pagbuot. Ang away. Si Kuya Romeo relate dito kasi Bisaya yun. Lalo sa mga karelate kasi Bisaya siya. Alam niya pag mga Bisaya, yung mga, siyempre yung mga talagang hindi nakakain na, di ba lang kumain ang ganito. Iba magiging tingin nila. Kasi hindi naman lahat ng tao, kumakain ng ganito, di ba?
meron tayong ibang mga viewers na yung iba hindi nila alam kainin na ganito. Mas masarap dito nilupak. Pag may ako nakakainin yung iba kasi babaon ko sa baking. Pag pumasok ako, babaon ko. Sarap. My goodness. Makalaglag pante. Sa bagay, wala naman akong pante. Hindi ako nagsusot kasi wala naman maghuhubad. Charot! Joke lang. Magra-ramiak na naman kayo dyan. Parang pit ng, pit ng isda. Excuse me. Salamat Lord sa biyayang ito. At nawa ay muli na naman akong nabusog. Salamat palagi sa blessing na iyong mga pinagkakaloob. Maraming salamat Lord sa umagang ito at muli mo na naman akong ginising. Muli mo na naman ako ginising sa pagkakakain ko ng pata. Buti nga't nagigising ka. Siguro nga, di ba? Minsan, kahit anong kain mo ng bawal, kung minsan, pag oras mo na talaga, oras mo na. Di ba? Yan naman talaga eh. Pero, first time ko lang naman kumain ng ganun. Wag kayong mag-alala, hindi na mauulit yun. Kasi, wala na ako ipapambili. Ang mahal-mahal nun. Bigay lang kasi sa akin yun ni Kuya Werdo. So, salamat Kuya Werdo. Kung hindi ako nagising, ikaw talaga may ikaw talaga may sala Kuya Werdo. Next time, bibili ako ng lechon manok. Yun yung aking imumukbang. Ang lechon manok naman, hindi naman siya kasi yung mga nun, natataktak naman na yung mga manti-mantika nun. Nasa sa'yo naman yun kung gusto mo rin kainin yung yung mga balat. Yun. Kaya, alam nyo, mas mahirap imukbang ang lechon manok kasi ang laman nun, nakakahirin. Nakakahirin ang laman. Hindi katulad ng crispy, kumbaga parang haluan. Minsan mas malaman yung mga balat-balat kisa sa konting laman lang ng crispy pata. Kaya yun. Ang pinakamalaman lang naman niya yung konting doon. Tapos yung pinakabalat niya, hindi naman siya masyadong kung konti lang yung nakain ko na balat. Pero syempre diba, pag tinamaan ka, tatamaan ka talaga. Ayun. Kaya next time magbibili tayo ng nagbibili tayo ng ng lechon manok. Hindi lechon manok tayo. Lechon manok na lang. Tapos minsan, gusto ko magmukbang ng uod. Yung uod na yung sanyog. Yun ang gusto kong kainin. Kasi namimiss ko na yun. Sa probinsya palagi kami nakakakain nun. Kasi, pag mayroon kami nun, alam niyo pag mayroon mga nyug na tumba, lalo pag bagyo, di ba? Pag may mga tumbang nyug, yun, doon sila namamahay. Lalo na yung mga nyug na nabubulok na, doon yan sila. Kaya, yung pinaka-tiyan nila,
magatas-gatas yun. Pag sinangag mo yun sa kawali, oh my God, ang sarap. Tatalsik-talsik pa yung ano nun, yung laman nun, yung, tiyan, yung sa loob ng tiyan nun. Maano yun, masarap yun, hindi yun siya nakakadiri guys. Kasi ano yun, galing talaga yun siya sa niyog, malinis yun sila. Kaya akala mo lang, syempre, pag hindi ka talaga sanay kumain, hindi ka talaga kakain. Kasi hindi mo naman alam yung ganung pagkain, di ba? So, sa mga mahilig sa mga exotic food, yun, maano sila nun, masasarapan sila nun. Pero yun, tsaka yung ano, yung, gusto ko yung parang ano, yung malutong, hindi ko alam, parang kagay yata, hindi ko alam kung ano basta yun, may ganun, yung parang maninipis, tapos isasangag mo, yung parang uod din siya. Yung ganun, kasi nakalimutan ko yun yung tawag dun, yun, nakain ko yun guys. Sa ano, dati, alam niyo dati, nung bata pa ako, ano, nangungutang ako ng gin, kasi yung tawag sa pagbubuhat ng kopras, kornal. Kunwari, ako yung may-ari. Tapos, kunwari, ako yung may magpapaano ko ng tao para dalhin doon sa pinaka mas mahal na ano na bodega na bibili ng kopra ko. Ganun, ipapabuhat ko doon yun, parang ganun. Pag nagaganon ako, yung pinagganunan ko, pinapambili ko minsan ng gin. Minsan nagsisinungaling pa ako na pautang daw po yung lolo ko ng gin. Tapos minsan pag nakakaano ako yan, pag nakakakuha ako ng yung uod na yan, pinapartner ko din sa uod na yun. Ang tawag doon ay cutlet. Yun ang ginagawa ko nun, yung uod na yun. Ang tawag kasi doon cutlet. Cutlet. Yung tawag doon sa probinsya. Yun. Kaya pag nakakakuha ko noon sa mga tumatakbo na agad ako niyan sa bahay. Tuwang-tuwa ako niyan kasi minsan ang dami ko nakukuha yung isang bao ng nyug. Yun, nakakapuno ako ng ganun. Tuwang-tuwa ako noon. Ang sarap kasi nun. So yan, hanggang dito na lang ang ating vlog. Thank you so much sa inyo lahat. Salamat palagi sa support niyo sa aking munting channel. I love you all and God bless us all. So yun lang. Bye-bye, good night sa inyo lahat. Joke lang. Hindi, nag-aano lang ako kasi may music sa school. So rinig na rinig dito. Bye-bye, love you all. Bye-bye.